Hi! Good morning! Real talk na naman ang lola nyo, siyempre. So, guys, marami akong nakita din sa social media na pagdating mo daw ng 50, ay kailangan mo na mag-travel, enjoy your life, don't invest, ganon. Tapos, ang sabi pa nila ay kaya na daw ng ah, mga tinutulungan mo ang kanyang sarili, siyempre, oo nga naman, tama naman yun, no? So, ang tanong lang, paano ka makapag-enjoy kung wala ka naman sapat na pera, mag-travel ka, ano ibabayad mo? Travel ako, yun lang yun. So, pag nag-travel ka, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng kasama. Alangan mo, sabi ka, ikaw lang mag-isa. Kahit parang scared, di ba? So, hindi naman basta-basta yung pag 50 ka na, kailangan mo na mag-relax. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon kadali, guys. Siyempre, kailangan mo pong mag-ipon. Lalo na kung ang tinutulungan mo ay hindi pa rin tapos. Paano naiisipin yun na magta-travel ka tapos may mga naiwan ka pang utang noong 40s ka? So, siyempre, babayaran mo muna tamang mali. Oo, mag-i-enjoy na nga. Kasi nga, it's time na para mag-enjoy kasi nga, sa tagal mo na nagtrabaho. Ang tanong lang kasi, wala kang ipon. Ano nga? Saka yung pagka-travel na di porke 50 ka na, kailangan automatic magano ka na, mag-enjoy. Hindi, oy. Tapusin mo muna ang obligasyon. Tapos, pag may natira, at nakita mo naman na sapat na ang naipon mo, doon ka mag-travel. Pagta-travel ka, tapos yung family mo, walang bigas, tapos kailangan ng patis, kailangan ng kape. Pagka-travel ka, nakikita ka ng mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, mga pamangkin mo, nagka-travel ka, tapos sila na nga. Which is na siyempre, isipin mo naman yung sarili mo, pero hindi talaga matin na magta-travel ako, tapos may mga naiwan ako mga obligasyon, no. Better na maging handa muna, hindi ka kagamit sa travel. Saka yung alam ko sa mga nagta-travel na sabi na pag 50 ka na, mag-travel ka na, yun ay mga tao na alam mo yun nag-ipon. Na nag-ipon para sa kanilang sarili dahil meron silang katunggali sa pagsuporta. Sa akin, sa akin lang ha, ako hindi muna akong travel at wala pa na akong mag-travel. Yung ita-travel ko siguro, yung bang enjoy ko lang sarili ko at hindi na ako mag-travel, yung bang mag-enjoy ako sa mga na-invest ko, asikasuhin ko. Yun lang yun, sapat na sa akin yun. Kanya-kanya tayong way. So, kung sino man ang nagsasabing bakit hindi ako nagta-travel, kasi nga, wala akong pera. Ganun lang yung simple. So, love, love, love. Hindi muna ako magta-travel kasi nga wala pa akong pera. Tapusin ko muna yung mga obligasyon ko. So, yung mga nangungulit kung bakit lagi akong umuwi ng Pilipinas para lang nandun ako sa bahay. Kasi nga, enjoy ako doon. Enjoy ako sa mga konti kong na-invest, inalagaan ko, pinaghahandaan ko kung ano ang nararapat. Basta sa akin, happy ako kung ano man ang naitulong ko. At hindi ko na kailangan pa mag-travel. Doon lang sa amin. Baka pag lakad-lakad ako, baka makakita ako ng mga puno, mga marites na nagchichismisan. Happy na ako doon. Mababaw lang kasi ang kaligayahan ko. So, huwag na kayo magtaka kung bakit hindi ako travel. Kasi nga, not enough. Ayoko nung ganon.
Saka sapat na sa akin na malakas ako, walang sakit, thanks God. Pero yung pagta-travel, hindi niyo ako makukonvince doon. Kasi nga, ewan ko, dahil nga siguro, lumaki ako sa hirap at ayokong ma-waste yung mga pinaghirapan ko. At tapos yung pag-i-enjoy naman, sa tagal ko sa ibang bansa, hindi ko na kailangan pa mag-travel siguro. Siguro, doon lang sa amin, sa lugar namin, total maganda naman ang lugar namin, maipagmamalaki mo. Kasi mayroong mga ano sila, trito yung green living, ganon. Okay na sa akin yon. Kayo na lang mag-travel. Ang pag-travel para sa mga mapera lang yan. Yung sa amin, hindi.